is number 6 to 8. Tuloy tayo. Yan. Number 6. Diretso na ako ha. Sana may haro ka ng calculator dyan. And you already have your pen and your paper to take note. Pero kung ikaw naman ay yung mental, okay lang. Kung mental mo yung mga calculation, it's okay. Let's go. Number 6. So we have a manometer setup as shown here. What this problem is trying to make us solve is kung ano ba ang difference in pressure between the 2 points A and B. Okay? So where is your point A and where is your point B? Yan. So nasaan si point A? You know, si point A. Dito si point A. Nandito naman si point B. So what is the difference in pressure between these 2 points? Okay. So tulad pa rin dun sa nauna. Pwede mo pa rin gawin to. Yung ginawa natin sa nauna. Pressure kay A plus gamma H is equal to pressure kay B. Yan. Or yung isa, yung pressure sa B minus pressure sa A is equal to gamma H. Ganun pa din. Diba? Wala nang babago. Pero sa case na to, ang gustong ipahanap sa atin ay the difference in pressure. Okay? Ito na yon. The pressure sa B minus sa pressure kay A. Okay. So, konting recap sa gagawin natin. Excuse me. And so we will choose a point. Any point. Actually, a point between B. Ano ba? We can choose a point wherein doon tayo mag-start. Okay? We can choose either yung A or yung B. So, sa akin, or it depends sa inyong preference, pero dito sa example natin, let's start kay point B. No, point A na lang. Let's start kay point A. Actually, kahit saan ka lang magsimula. So, point A na lang. Kay point A tayo. Yan. So, unang diskarte natin. Unang-una, identify natin yung mga... Let's identify what data or ano yung mga parts ng ating tube ang ating i-ignore. 'Di ba? Kasi tayo, ta-travel tayo mula kay A. Yan, aangat, bababa, tapos yun, nandito na kay B. Yun ang gagawin natin. So we have to identify what parts yung pwede na nating matanggal. Ba yung mga parts na same elevation, same ang pressure head, same ang liquid, pwede mong i-cancel. Alam mo na yun, na-recognize mo na, di ba? O, dito ang una. Saan yung pangalawa? Dito. Uy, bakit? Kaya nakita mo, ano ang liquid mo here? From here to here, you have water. From here to here, you have water. Oh, kung galing ka kay A, check mo yung mga movement natin. Di ba? Paakyat. Pababa. Paakyat. Di ba? So, pababa yung nandito sa kabila. Yan. Paakyat ito, so makakancel yan. So, pwede mo nang i-ignore. How do we ignore? Let's say ito, ignore natin. Ah, ah, ignore natin, ignore. Or mas anong kulay? Ito. Black. Pwede ba yun? Yan. So, ignore na natin yung part na yan. And ito din. Ba? Sana nakita mo na kung bakit ini-ignore nyo na. Ignore mo din yan. So, nakita mo na matitira. Ha? Ignore. So, ito na lang. So, we have this liquid which is water. So, mula kay point A hanggang dito sa interface. Is this an interface? No. So, mula dito, ayan, mula dito ay water sa kay point A hanggang dito. And from this point to this point, you have oil.
Okay? And from this point, right ko lang. Uh, and dito, what we have is, ano to? This is water ulit. And water. Water. Lagi ko nga ng kulay. Sabi natin ng tubig ito. Para kitang-kita. Ay, matagal pala pag ganyan ko pa. Wag na. Yan. Check nyo na lang yung figure. So this is the interface for oil and water. So ito, liquid na yan, water yan. So ang gagawin lang natin para lang tayo mag-gamma H pa din. Ganun pa din. Para malaman natin yung difference in pressure. So now that alam na natin yung mga dapat tanggalin, itong parts na to, and yun, okay, what we need to do is to determine yung mga liquids and yung pressure heads ng bawat liquid na yon. So we have the water sa point na to, the oil, and another water. Okay? So, ano ang pressure heads nila? So, dito muna tayo. Ano ang pressure head na to? Hanggang dito. Sadly, walang given. So, hindi binigay sa atin. Walang binigay. Ang meron lang tayo is yung 0.68 meter or 680 mm and 1,700 mm na hindi naman enough para ma-solve itong height na to. This height, this pressure head. So maybe what can we do is to set a variable placeholder muna for this height. Let's say this is your x. Yan. Now, on the other side, kakasunod niya, from here, from this point, hanggang taas, okay ka na dyan. Okay? We have your 680 mm or kung i-convert mo into meters, that's 0.68. Alright. Now, aakyat ka. Ba? Aakyat. Tandaan that if you are from A, ganito ang magiging movement mo. Aakyat. Uy, lagyan natin ano. Is aakyat. Eh, medyo hindi makita. Anong kulay? Ito na lang. Aakyat tayo. Aakyat. And then, bababa. Okay? So, pwede ka umakyat dyan and bababa, pero magkakancel din yan. So dito tayo. Bababa. So, bababa. Yan. Okay na tayo dito sa part na to. We know the pressure head. Naset na natin yung kay X. And sa part na to, wow, sadly, wala din. Okay? Wala tayong binigay or walang binigay na pressure head sa atin. Wala tayong magagawa. Gawin natin, lagyan muna natin siya ng placeholder variable. Let's say itong height na to from here. Okay, let's extend. So from here hanggang doon. Okay, let's call that the height mula dito hanggang dito. Mula dito hanggang dyan. Yan. Let's call that y. Okay? So mula dito hanggang doon, that is y. Okay na. May mga nakalagay na tayong pressure heads. So once we do a summation of pressure from A to B, ito na yung gagamitin natin. But for now, tingnan muna natin kung meron tayong relationship na makikita dito sa dalawang height or sa height ng fluids natin sa left side or sa right side and sa left side. So from this figure, we can see that your x, this height x, kapag inad natin sa 0.68, x plus 0.68 is actually equal to the y plus 1.7 meters. Uy, how? Paano? So tingnan mo, yung top part pa and yung bottom part nila parehas ng boundaries. Ibig sabihin, parehas sila ng height. So we simply found or nilist natin kung ano yung bumuo sa height na yon. So 1.7 and y and 0.68 and x dito sa kabila. So meron ka ng relationship na nabuo kay x and y. So for now, set aside natin yan. Gamitin natin siya later on. Okay, magagamit natin yan.
what we will do next is to solve na sa mga pressure heads or sa difference in pressure between B and A. Diba? So, what we will do is itong part na to, PA plus gamma H, summation ng gamma H plus pressure is equal to pressure at B. So, start ka kay A. Yan. Diba? Dagdagan mo. Dagdagan. Bawasan. Bawasan. Kasi paakyat, di ba? Kung paakyat, negative. Pag bumaba, positive. So, bawasan natin. Kasi paakyat tayo. What fluid is at this point? So, mula dito hanggang doon sa interface. Diba? We have there a water. So, meron tayong tubig. Let's say that is gamma ng water 9.81 times your pressure head X. Okay? Now, ano ang kasunod? Isa tandaan lang kung isa-isa kayo ng mga points, hanapin niyo lang kung saan nag-change ng fluid and calculate niyo lang yung pressure head isa-isa. Okay? So 9.81 times X, so bago na, another fluid, so another pressure head na naman. This time, oil. Okay? Oil. So specific gravity ni oil, 0.85. So paakyat pa din naman, negative. 9.81 times 0.85 times 0.68. Okay? Okay ka na. Ba, okay na yan. Okay na yan. O, next, pababa. So, pababa, meaning positive. Hmm. Ano ang unit no? What is your unit weight? Water. Okay, water yan. So, 9.81. What is your pressure head? Yes, that's why. And kapag nag-summation na tayo, that will be equal to your pressure at B. Yan. So, umangat ka, bumaba, umangat, umakyat. Bumaba, umangat. Okay, hanggang makarating tayo kay point B. So, itong part na to, cancel na yan, makakancel yan. So, hindi na natin isinama. Okay, ang gagawin natin, so what we will be doing is to move, okay, si B pakaliwa and itong mga numbers or yung data natin pakanan. Okay? Or basta ang goal mo, yung difference in pressure, yung PA minus PB, ma-isolate natin. So, i-isolate natin siya. So, pressure A minus pressure B, ito na yung hinahanap. Ito na yung hinahanap. That is your difference in pressure, which is equal to, nilipat natin yung lahat ng constants sa kabilang side. So, mababago ang sign nila. So, 9.81x will become 9.81x. Yung negative, magiging positive. Yung negative, 9.81 times 0.85 times 0.68. Positive, magiging negative 9.81y. Now, gagawin natin is simplify natin ang equation. Diba? Simplify mo. Pwede yan. So, pressure sa A minus pressure B. So, bakit isi-simplify? Eh, di para mapadali yung pagsasolve natin. So, 9.81, labas mo kasi lahat sila may 9.81. So, pwede natin siyang i-distribute palabas or kunin. I-factor out. Okay? So, ano mangyayari? Ang matitira dito, X. Matitira sa kabila, Y. Matitira dito, yung 0.85 times 0.68. So, multiply natin. 0.85 times 0.68. Positive pala to. Tama, positive, maging positive. Plus 0.578. Okay. Now, hindi tayo pwedeng mag-proceed dito kasi nga mayroon pa tayong x minus y na unknown. Pero, kita mo, pwede mong kunan ng relationship yan. So, what we will do, lipat mo si y dito para magmukha siyang x minus y. Ayun na naman ang goal mo dyan. So, we will have x minus y is equal to 1.7 minus 0.68, which is x minus y is equal to 1.02. So, may value ka na ng x minus y. So, substitute natin siya sa equation dito.
So we'll have the difference in pressure is equal to 9.81, 1.02 plus 0.578. Okay, x minus y is equal to 1.02. All right. Calcu 9.81 times 1.02 plus 0.578. Yes, that is 15.68 kPa. GG. GG na. Oh, wait a grade. Wait lang. Yes po. Sir, puwede ko pong patingin ulit nung given na figure. Hindi ko Wait lang po lang. alam saan po nagsimula yung like oil from point A. Original. Okay, so medyo malabo sa figure. Sige, ito. Ito and yon. Okay, ito yung deflection, 680 mm. So oil to, oil, you know. Yan. So kung nandito, ito yan. Mula dito hanggang dito. Yes. Ah, okay na po. Ah, sige po. Okay. Alright. Siguro okay na. Number 2 na tayo. Number 2. Or number 7 pala. Number 7. Number 7. Number 7. In the figure shown, the deflection of mercury is initially 250 millimeters. If the pressure at A is increased by 40 kilopascal, while maintaining the pressure at B constant, what will be the new mercury deflection? Ano ang gagawin mo? Okay? Kuhanin ko lang yung figure. Ah, no, no, no. Contents. Ay. Okay, yan. Kakamali ako ng pag-paste. Ayan. So this is your figure. Palakihin ko pa. Sige, palakihin ko lang. Yan. So initially, okay, meaning ito, initial. Let's say ito, initial. Initial natin. Initially, the deflection of mercury is 250 mm. So at this point, alam ko or sure na tayo or alam nyo na kung ano ibig sabihin ng deflection. Okay, deflection is the point wherein nag-change yung ating liquid and yung difference of elevation ng dalawang yon. So from water, naging mercury. From mercury, naging water. Okay, so yung difference in height nilang dalawa, yun yung deflection, which is 2 o 0.25 meters. So initially, ganito yung setup natin. Itong dalawang to, may difference in pressure yan. Diba? Alam naman natin meron. So, merong difference in pressure si A and si B. Hindi natin alam kung wala. Now, hindi pa natin alam kung ano yung value na yon, pero meron silang difference in pressure. And that difference in pressure cost, okay, siya ang dahilan kung bakit meron deflection na 0.25 meters sa mercury. Yan yun. So itong nasa loob na liquid, reflection lang naman yan kung ano yung mga pressures kay A and kay B. So sila yung magdi-describe nun. Yun yung beauty ng differential manometer. Yun ang purpose niya. So by uh, comparing yung mga pressure sa magkabilang pipes, itong mga liquids mo, mag-a-adjust yan. Ipapakita nila kung ano yung difference in pressure na yan. Okay, ito yung initial setup natin. Okay, tandaan mo, nandito yung level ng mercury natin sa simula. Now, sabi sa problem,
If the pressure at A is increased by 40 kilopascal while maintaining the B constant, what will be the new mercury deflection? Ibig sabihin, nag-increase tayo ng pressure difference or nag-decrease. Hindi natin sure anong nangyari sa pressure or sa pressure difference. Hindi natin sure kung nag-increase or nag-decrease. But right now, sure tayo na si A nag-increase. Ay, imagine mo ngayon ang mangyayari kapag nag-increase si A. Initially, si A, meron niyang pressure na binibigay. So, may pressure siyang tinutulak. Meron siyang pressure which will push the water. So, tutulak niya yung tubig dyan. Tutulak niya. Now, imagine, yung force na yon, yung force na yon ay nadagdagan. Nadagdagan yung force na yon. Ano kaya ang mangyayari sa liquid na mercury sa point na to? Okay, itong water, matutulak yan, matutulak. Siyempre, matadama yung mercury. So, pagdating sa mercury, what will happen to our mercury? Diba? Alam mo na, na-imagine mo na eh. Madi-displace siya ng water. Diba? Madi-displace siya ng water. So, let's say this is your water. And this is your water. Ay, yan. And dahil sa force, initially nandito lang, dahil nagdagdag tayo ng pressure kay A, mangyayari, yun, bababa ngayon si Mercury. Yan. So kanina nandun lang siya, after applying or after increasing the pressure at A, nandito na. So ito na yon. So tawagin natin itong deflection na to X. Tawagin natin siyang X. Yan. So from your original level of mercury, bumaba siya ng X distance. Okay. Now, alam mo na ang mangyayari after nito, di ba? Kapag si mercury sa kabilang side is na-displace, since the liquid is incompressible, ano mangyayari? Yung mga na-displace na yan, iiso dyan, lilipat dito. Okay, so aangat ngayon ang level ni mercury. No choice siya, wala siyang ibang pupuntahan eh. So doon siya sa kabilang side gagalaw. So aangat siya ngayon. So aangat siya ng certain distance hanggang dito, and that distance, we will call that X as well. Uy, bakit sir? Equal sila, di ba? Kung ilan yung ibinaba mo dito, ganun din ang itataas mo doon sa kabilang side. So ano ang tinatanong sa problem? Deflection. Deflection. So sa kilagay yan? Dito siguro. Dito. Deflection of your mercury. New deflection. So ito yung original, 0.25. So now, ano na ang panibagong deflection natin? So hanapin mo, saan tayo mag-measure ng deflection? Doon sa point wherein from water naging mercury, dito, 'di ba? Water naging mercury. And from the point wherein from mercury naging water. So dito 'yon, 'di ba? So ito na 'yon. So ano yung height na 'yan? Deflection na 'yan. Alam mo na. Alam mo na ha. That is 0.25 meters plus x plus x. Bakit? Mula dito hanggang doon, x. Mula sa point na to hanggang doon sa level na yan, 0.25. And from this point hanggang doon sa ka-level sa taas, another x. Therefore, your deflection or your new deflection will be 0.25 plus x plus x. Okay na ang deflection. So, kailangan na lang natin hanapin ngayon ano ang value ni x. Di ba? Yun na lang kailangan mo. Okay? So, ano kaya ang value ni x? Ang gagawin natin, first is gawa tayo ng equation. Yan. Gawa tayo ng equation. We know, gawa tayo ng equation from or by solving yung difference in pressure between A and B. Diba?
Alam kasi natin yung X na yun nakadepende sa difference in pressure ni A and B. So, we have to use or gamitin natin yung principle ay yung ginagamit natin. Pressure sa A minus pressure sa B is equal to your gamma H summation uh, to solve for X. But right now, medyo mahirap gawin yon. Di ba? Alam mo naman na kung ito ang hinahanap natin, dapat kompleto tayo ng gamma at ng H. So, at this point in time, hindi. Okay, wala pa tayong pressure between A and B. And hindi rin natin ito mapupulse through yung gamma H kasi nga unknown si X. So, at this point in time, hindi pa pwede. Pero, meron pa tayong ibang pwedeng gawin. Kasi nga, sa original nating figure or original setup natin, meron na tayong difference in elevation. Yun nga lang, sa pangalawang part, dinagdagan siya ng 40. So, ang gagawin natin, kunin natin yung elevation difference, pressure difference sa unang setup, and then dagdagan na lang natin ng 40 si A. Okay, dagdagan na lang natin ng 40 si A. Tapos, bago natin siya isalpak dito sa pangalawa, para makuha natin si X. Okay? So, start tayo. So, for the first setup, okay, at original, first setup natin, so we will have the pressure at A plus summation ng gamma H is equal to the pressure at B. So, kung kay A tayo magsisimula, ganito ang movement mo, upward, downward, upward, downward. Ito ko ilagay sa medyo taas. Upward, yan, downward, upward, downward. Alam mo na ha, kapag upward, negative, pag downward, positive. Now, alam mo na ang galaw mo or kung saan ka dadaan na ang gawin natin, mag-cancel tayo ng mga pressure head na zero. Okay? Mag-cancel tayo ng mga pressure head na zero. Saan? Kita mo agad, di ba? Ay, gusto ko ibang kulay. Dito. Saan pa? Saan pa? Bakit? Kita mo? Kita mo to? Ano to? Water? Water to, hanggang dun. 'Di ba? Water yan. Ito, water pa din. Ito, water pa din. Nakita mo agad. Magkaibang sign? Cancel mo na yan. Same liquid yan eh. Same din yung height. O, ito rin. O, same ang height. O, magkaibang sign. Downward, upward. Alam mo na, cancel mo na yan. O, ito din. 'Di ba? Water din to. O, cancel mo na. Basic. Eh, hindi ko na hinihimay itong mga gantong parts. In-expect ko, gets nyo na kung bakit kinakancel yan. Cancel yan. Ano matitira? Check it out. Ito na lang natitira. Okay, so we have a water. From this point hanggang this point, we have a water with pressure head of 0.6. Okay? Upwards, positive. Next, pag akyat mo, wow, wala. Meron. O, ano to? Upward pa din. Ay, negative pala yun. Sorry. Upward, negative. Yan, negative. The same with this one, negative. Yan. Negative yan. Which is mercury. Ano ang pressure head? 0.225. And lastly, pababa, positive. Ano yan? Water. Si water, ano ang pressure head ni water? 0.25. Diba? Mula dito hanggang dyan. And then, mula dito hanggang dito, that is 0.6. And from 0.6 hanggang center of 5B, that is 1.5. Okay na. Okay na yan. Alam mo na yung pressure heads. Alam mo na yung unit weight ng liquids. GG na to. GG na to. Tulat mo na. Tulat mo na. Pressure sa A. Minus. Okay, paakyat. 9.81 times 0.6 minus 9.81 times 13.6 times 0.25. Okay? Plus 9.81 times 0.6 plus 0.25 plus 1.5.
All right. So negative, another negative, 9.81 times 13.6 times 0.25. And yung last, positive, 9.81 kasi water siya. Pressure head, 1.5 plus 0.6 plus 0.25 is equal to your pressure at B. Okay. Ngayon, solve na natin ang ating, uy, yes po. Yes, JD. Sir, hindi po ba puwedeng i-cancel yung ano, hindi ko po sure kung tama. Hindi po Sige, ba sige. puwede cancel yung pataas dun po na 0.6 ta's pababa po na 0.6 papunta sa B, yung magkatapat pong Yes. water? Yes. Pwede siyang i-cancel. Pwede siyang i-cancel. Okay na? Pwede i-cancel. Sige po sir, thank you po. Yan. So, ginagawa natin, sinasama ko siya for the sake of discussion. Good. So, next observation. So, pwede i-cancel yan. So, ito, pwede i-cancel tong dalawang to. Magkaiba ng sign, same liquid. Makikita mo naman, no? Ito, ano? Pwede mo i-cancel to. Yan. Pero syempre, for the sake of discussion, hindi ko kinakancel. Yan, good observation. Anyways, tuloy natin. Ano nga, saan na tayo? Okay, so tuloy natin. Kunin na natin ang difference in pressure. Alam mo na ha? PA minus PB. GG. Lahat ng constants, lipat mo sa kabila. 9.81. Negative, naging positive. Nakalimutan ko yung times yung 0.6. 0.6 plus 9.81 times 13.6 times 0.25 minus 9.81, 0.6 plus 0.25 plus 1.5. Ano pa ba? Wala na. GG na. What is the difference in pressure? So, gamitin nyo na lang ang inyong mga calcu. You will have 9.81 times 0.6 plus 9.81 times 13.6 times 0.25 minus 9.81 times 0.6 plus 0.25 plus 1.5. 16.1865. So kung meron akong mali sa pagkakalkyo, sabihin niyo lang. So 16.1865. 1865 kilo Pascal. So ito ang ating difference in pressure between points A and B. Okay. From this result, nakita mo, nang binawas natin si pressure kay B, kay A, positive ang nakuha mo. What can we infer from this? We can say that the pressure at A must be greater than pressure at B. Kasi nga, di ba, minus natin si B kay A. Pero positive pa rin yung lumabas na sagot. So, mas malaki si A. Diba? Ngayon, ang gagawin natin, dadagdagan natin ng 40 kilopascal si A. Tapos, once dinagdag natin siya, yun ang isasalpak natin dito sa pangalawang equation. So, anong gagawin mo? Alam mo na si A is malaki, di ba? So, magdadagdag ka ng 40 kilo Pascal, which is equal to 56.1865 kilopascal. Ups. Kung sakaling hindi mo to na-gets kung bakit plus 40 ang ginawa natin, himayin natin ng konti. Imagine mo si PA, 20 kilopascal. Okay? PA. Si B, equal siya kay equal siya kay 3.8135. Now, what we will do, ipag-minus natin, PA minus PB. Ito na yan. Difference in pressure between those 2 points is 16.1865. Of course, itong 20 at 3.8135, ano lang yan ha? Random lang yan. Hula-hula ko lang. Hindi yan actual na value ni A at B dito. Gusto ko lang ma-visualize ninyo yung nangyari. So you have 16.1865 kilopascal. Imagine, si pressure at A nadagdagan ng 40 plus 40. Okay, yung 20 naging 20 plus 40 naging 60. Diba? O, di ano mangyayari? PA or 60 minus
3.8135. Ilan? 60 minus 3.8135. Ayun, yun na yun. Diba? Kaya ganun din yun. Alright. Next na tayo. Next part. Or next step. Next step. So itong 56.1865, ito yung pressure difference natin dito sa pangalawang setup natin. Ah, yan yung ating difference in pressure dyan. Let's see. Tag ko dito. Yan. Ano to? Oh, galing ko to. Ah. Yan. So yung 56.1865, siya yung pressure difference natin sa pangalawang setup. Okay? From 16 kanina, nung dinagdagan mo ng pressure kay A, naging 56.1865 na. So if we do another summation ng pressure dito kay A papuntang B, plus summation gamma H is equal to pressure at B, okay? Repeat na natin yung process para later on, makuha mo na C, PA minus PP. Okay, gagawin natin yan mamaya. Pero mamaya na. Buuhin muna natin ang equation. So, pressure kay A. Okay, plus. Yan, plus. Or should I say minus? Ay, minus. Bakit? Kasi aakyat tayo dito. Pero sige na nga. Anin muna natin. Himayin muna natin para ma-visualize natin yung nangyayari. So, check natin kung anong mga liquids ang pwede nating tanggalin. Okay, anong liquids ang pwede mong tanggalin? Unang-una, mula dito hanggang dito. Kita mo? Okay? Because, lahat to ay water. Di ba lahat yan? Lahat yan ay water, di ba? Kita mo naman. Water yan lahat. Okay? Water yan lahat. Ano pa? Ito. Ito from here to here. Okay? Lahat yan ay mercury. Cancel mo na yan. Mercury lahat yan. Next. Ano pa? Mula dito hanggang doon. Okay? Water lahat yan. Water lahat yan. Huwag mo na isama. Alright. Ano, alam mo na ang hindi mo isasama. Ngayon, ano naman ang mga isasama? Eh di yung natira. O, saan dyan? Ito. Ito. Kasama yung maliit. Tapos ito, yung mahaba mula doon hanggang dito sa ilalim. Okay? Nakita mo na. Tanggalin ko muna yung mga guhit-guhit. Yan. Next, alam mo na yung kasamang liquid. May water. May mercury, yung black. And dyan, another water, yung gray. Ang tanong, ano ang mga pressure heads? Alright, pressure head. Mula dito kay A hanggang doon. Oops, stop. Hanggang dito lang. Ano yan? Alam mo, di ba? Mula dito hanggang dyan, X. Mula dito hanggang doon, 0.6. Eh, dito natira, alam mo na, 0.6 minus X. Di ba? 0.6 minus X yan. Mula dito hanggang doon. Next. Ito. Okay. Mula dyan hanggang dito. Ano yan? Alam mo na to eh. Alam mo na yan. Dito mo na. So, mula dito hanggang dyan, X. Diba? Mula dito hanggang doon, 0.25. Mula dito hanggang taas, X. O, alam mo na. 0.25 plus 2X. Alright? O, paar naman sa dulo. Last part. Water. Ano yung pressure head? Kita mo to? Hanggang dito? X yan. Equals yan, siyempre. Equal dapat yung dalawang to. Hindi pwede magkaiba yan. Next, mula dyan hanggang dito, 0.6 and the rest, GG, 1.5. Solve mo na to. Diba? Let's consider natin yung mga movement ulit natin. So, galing tayo kay A. Upward. Upward, downward, upward, downward. Yan. So, dito sa downward sa gitna, walang value tayo dyan. So, lakad na tayo. From A, lakad ka. Ano pa gawin natin? Sige, lakad tayo. What is your unit weight of fluid? Water, 9.81. What is your pressure head? 0.6 minus X.
Next, minus. Notice, wala tayong kukuhanin dito. Next tayo. Next is 9.81 times 13.6, your mercury, times pressure head 0.25 plus 2x. Diba? GG. GG na. And lastly, plus water, 9.81, and that is 0.6 plus x. Ano pa ba? 0.25 plus 1.5. Okay? Hmm. Ano pa? Wala na. Is equal to your pressure at B. So, what we do, lipat natin lahat ng mga gamma H sa kabilang side ng equation. And then yung pressure sa B sa kabila. Para magmukhang PA minus PP. And itong PA minus PB, papalitan natin siya ng 56.1865. Yan. DG. 9.81 times 0.6 minus x plus 9.81, 13.6 times 0.25 plus 2x minus 9.81 times 0.6 plus x plus 0.25 plus 1.5. Substitute 56.1865 is equal to 9.81 times 0.6 minus x. Ano ba? Plus 9.81 times 13.6 times 0.25 plus 2x minus 9.81. Ayoko dyan. Sa kayo baba na lang. Minus 9.81 times 0.6 plus x plus 0.25 plus 1.5. Alright, pwede yung i-algebra. Basta, ang lalabas na x dyan ay 1865 9.81. Ay, kinakalkyo ko lang. Ha. 0 point. Uh, okay. Tinatype ko lang sa calculator. Okay. 0.1618 meters. GG. GG na. Itong x na yan, lagay mo doon. Lagay mo dyan. Okay? So, 0.25 plus yung nakuha natin, 0.161 times 2. So, dito ko na diretso, karugtong. So, your deflection is equal to 0.57036 meter, or kung naka-mm, that is 573.6 millimeters. And that is your final answer. Okay? GG. I'm sure naman nasundan nyo to. Panigurado susundan nyo. Dali lang eh. Mukha lang mahaba lang siya. Pero kaya lang naman tayo matagal kasi iniisa-isa natin. At kung medyo nahirapan sa unang tingin, it's okay. It's okay. So baka na-alienan lang kayo sa figure. Pero I guarantee na hindi talaga siya mahirap i-solve. Okay. Nakaka-alien lang. Huwag sinabing alien, nakakagulat. Yung para nakaka-intimidate yung figure. Ang daming paliko-liko. Diba? Oh yes po. Go. Sir, pwede pong clarify ulit ng dalawang X. Sige. Ang mahalaga. Sige, sana ba? Ito. Yan. Dito na lang, sa pangalang figure. Ang gulo na ng figure. Sige, isa pa.
Pwede ba dito? Yan, figure ka. Ito yung original natin, di ba? This is our original figure. What we did was we increased the pressure at A. So, yung pressure kay A, itutulak nun yung fluid. Itutulak niya, itutulak. Basta dumating siya sa point na dito na siya kay Mercury. Kumbaga si water yung una niya tinulak, si water itutulak si Mercury. Now, what will happen to your Mercury? Madi-displace. Okay? So, magiging water na to. Hindi ibig sabihin na wala magically si Mercury ha. Nice lang. So, hanggang dito na ngayon si Mercury. Let's call that displacement X. Now, na-displace si Mercury, di ba? Siyempre, may pupuntahan yon. Hindi yan mawawala na parang magic. Saan siya lumipat? Doon sa kabilang dulo. Okay? Kumbaga, maiisod, matutulak lang ang fluid natin. Okay? So, dito na yon. And this displacement, dapat ay equal siya kay X. Bakit dapat equal? Because the fluid is incompressible. Hindi po nakakompress ang fluid. Ibig sabihin, kung gaano karami ang naitulak o na-displace in terms of height, ganun din ang papaltan. Okay? Tingnan ko. Yes po. Ay, sir, bakit po, pwede ka pong pabalik dun sa unang-unang equation, yung deflection, yung Okay. unang form. Here. Yan. Yan. Kung halimbawa po, like, based dun sa ating horizontal na, ano man tawag dyan, yung basis, bakit po dalawang explainers? Kung halimbawa po ay from, ito pong, ano ba, itong horizontal line, di halimbawa po, ang initial deflection niya ay 0.25, Yes tapos po. nadagdagan lang naman ng isang x sa taas. Aha. Bakit? Dalawa po. Ay, yes. Yes. Okay. Good question. So, hindi ko alam kung same sa iba. So, bakit? Ano po ba ang meaning natin pag sinabing deflection? So, observe natin yung una. Ito yung original. Okay, observe mo. Observe natin. When we say deflection, observe mo saan nagsimula ang measurement ng deflection. From the point wherein yung mercury, dito, naging water. Water na to, di ba? Mercury to. So, nandoon. Sa kabila, sa kabilang part ng tube, yung water naging mercury. Dito. Doon nagsimula ang measurement ng deflection. So, I hope clear tayo dito sa part na to. Ngayon, dun sa pangalawa nating figure, yung after na. Yan. Kita mo? Kita natin? Now, hanapin mo saan yung point na yung mercury or yung water naging mercury. Dito. Diba? Water to eh. Water na to eh. So, ito yung mercury. So, dito ang unang point. Now, sa kabilang side po, saan naging water yung mercury? So, mercury to. Ito ay water. So, dito. Simply, ang gustong ipasukat sa atin is ano po yung height mula dito, dyan, deflection hanggang dito. Yan. Okay, based on our figure, or kung ayaw mo sa figure, kahit imagine mo. Okay, try mo i-imagine. Di ba bumaba yun? Di ba nandito kanina si X, ay si level of mercury? Bumaba. Ilan ang binaba? X. Sa kabilang side. Tumaas di ba siya? Ilan ang tinaas? X din. So from this point hanggang sa taas, you simply have to add all of the values, which is from this point, mula dito hanggang dito, di natin makita, mula dito hanggang dito, the value is x. Ito, x din. So this should be the same, of course. Hindi pwede magkaiba. Kasi kita naman natin may line, no? Straight line yan. So equal sila. From this point, sa line na to, papunta sa kabila, 0.25. And from this point hanggang sa taas, that is your x. That's why, no kinuha mo yung deflection, you added 0.25 and yung x sa taas, x. Hindi itong x na to ang dinagdag mo ha. Ito po ang dinagdag mong x. Yan, yung distance na to. Yan. Pero parang siya na din. So, yung distance na to hanggang doon.
Yan. Baka magtaka tayo, bakit dinagdag mo yung sa kabila, kabilang tube yun. So, ito talaga yan. Ito yan. Yan. Tapos 0.25, then yung x. So, dalawang x. So, that's why 0.25 plus 2x. Yan. Absorb. Yan. Absorb. Yeah, maraming lalabas na ganyan. Hindi ko alam kung ito na yung huli. Meron pa yatang ibang mga problems na ganyan eh. Pero hindi na natin syempre madidiscuss lahat yun. Aralin niyo na lang kung meron kayong mapansin. Yan. Meron pang ang ganito eh. Meron pang ganito, yung nakatagilid naman. Yan. Ewan ko, baka kung lalabas sa exam. Nakatagilid yung fluid. How about, medyo, gets na? Yun, mabuti. Hindi ko nabasa agad yung comment kasi nakakabilang tab. Thanks, mabuti naman. Sige. Okay, kung ganon, next na tayo para matapos agad. Sa problem na to, last na to, number 8. And parang mas madali lang yata to number 8. Wala yatang tong twist. Ito kasi yung daming twist. In number 8, ano lang to, normal lang, na difference and pressure lang to. Baka mas mabilis pa to kaysa sa dalawa. Number 8. Wait lang po. In-screenshot ko lang. 8. In the figure shown, kung isosolve mo to, baka mauna ka pa sa akin. Madali lang kasi siya. Basta alam mo na kung saan yung mga ika-cancel mo. Yun na naman ang problema natin kapag natuduling ka, saan ika-cancel mo? Or kahit hindi ka mag-cancel, sa totoo lang, isama mo na lahat, magka-cancel ng kusa ang mga yan. So pinakancel lang natin para mabilis yung trabaho. Pag nagsasolve kayo, hindi nyo na kailangang ipakita sa solution kung saan yung kinakancel nyo. Okay na kahit dumiretso na kayo. Siyempre yung pagka-cancel na naka-drawing is for you to help lang mag-visualize, pag-i-imagine. Langin mo na tubig. Sarap ng tubig. Okay, number 8. Difference in pressure between points A. Points A, ito yan. And point B. GG, alam mo na, diskarte. Kahit saan ka magsimula, either kay A or kay B. Pero ako kasi, gusto ko kay A lagi nagsisimula eh. Di dyan na tayo magsimula. Paano movement mo? Downward, upward, downward, upward. GG. Next, alam mo na ang movement. Cancelin mo ang pwedeng i-cancel. Ako na maglalagay. Check mo na lang. Dito. Isa. Okay, parehas mercury yan. GG. Next. Parehas kerosene. Cancel. Hindi. Magawa pala ako ng bagong figure para doon tayo maglagay ng mga hotdog. Sa figure. Dito. Yan. Ito tayo maglagay. Yan. Medyo mas malaki din pag sarili. Yan o. Excuse me. Ayan, dito na lang. Ulitin natin. So, lagay tayo ng mga arrow. Okay, simula ako kay B, kay A. Bababa. Aakyat. Bababa. Aakyat. GG. Next. Cancel na pwede i-cancel. Mercury. Ay, ilan dapat? Yan. Cancel. Next. Kerosene. Kita mo yun, no? Kerosene. Cancel. Next. Water. Kita mo? Water. Cancel mo yan. Wala na. Yun na yun. GG. Okay. After mo makancel na pwede i-cancel, check natin ano yung mga fluids ang dadaanan natin habang tayo ay naglalakad mula kay A papunta kay B. Una mong dadaanan, benzene. Pressure head the benzene from this point hanggang dito, 200 or 0.2. Next. Oops, dito na. Dito. Ano yan? Mercury. So from this point hanggang dito, what's the height?
GG, 0.9. Next, mula dito hanggang doon. Ano yan? Kerosene. What is the height? Okay, balik tayo dito para makita mo ng mas maayos. So, ang height na gusto mo makuha ay mula dito hanggang dito. So, paano yan? Check mo, makita ka 400. Saan galing yung 400? Mula dito hanggang dito. 400. You know? Mula dito hanggang dito, 90. Alam mo na. Nakita mo na to sa panaginip mo. Ito, that is 400 minus 90. Therefore, 310 or 0.31 meter. Tanggalin ko na to ha. Gets mo na eh. Ah, next. Okay ka na? Baba ka ulit. Tsyung. Ano to? Water. What's the height of water? Ano kaya ang height ni water? Okay, balik tayo dito. Mula dito, ang tinatanong is mula dito hanggang dito. Ano yung height niyan? Okay, check it out, bro. Kita mo, mula dito hanggang dito. What's that? 400. Siyempre, 400. Mula dito hanggang doon, ano? You know, 150. Eh, di alam mo na to. 400 minus 250. Diba? Tama ba? 400 minus 150 pala. 150 lang. 150 lang. Grabe naman. Which is equal to 250. Yan. So, 0.25. 0.25. Okay, GG. Bread ko na to. Bread ko na yan. Gets mo na yun eh. Ano lang, plus minus lang pala dito sa hydraulics. Next. Wala na to. Dito na natira. Wala dito hanggang doon. GG. 0.1. Okay ka na sa liquid? Okay ka na sa pressure head? Wala na. Walk in the park. Tandaan mo. Pababa, negative, pataas. Baliktad. Pababa, positive, pataas, negative. Pababa, positive. Alright, GG. Pressure kay A plus summation ng gamma H is equal to the pressure at B. Sa tayo kay A. Pababa, positive. Positive. Benzene, 9.81 times 0.88. Height, 0.2. Minus, pataas. 9.81 times mercury, 13.6. With the height of 0.09. Okay, 0.09. Kulang pa na ng 0 doon. Okay, 90 mm. 0.09. Minus kerosene, 82 ang specific gravity. 9.81 times 0.82 times your height. Ano yung height? 0.31. Plus, pababa. Water. 9.81 times 0.25. GG. And lastly, minus air. Okay, baka magtaka ka, sir, bakit po, air, pero 9.81 pa rin yung multiply mo, gas yan. Okay lang. Okay, so i-check pa natin. 9.81 times 0.0012. Ilan ang lalabas kaya dyan? That is 9.81 times 0.0012. 0.011772 kilonewton per cubic meter. Kung gusto ko naka-newton, times ko lang ng 10 raised to 3. Ilan? 11.772 newton per cubic meter. Ilan nga yung unit weight ng air? 12 newton per cubic meter. Malapit. Ibig sabihin, ito talaga yung gagawin mo. Diba? So, pag medyo nagtataka ka sa mga bagay-bagay, dapat alam mo din kung ano yung tama. Compare mo. Pag na-compare mo, ay, okay lang pala. Siya, wag na, hayaan mo na. Hayaan mo na. Malapit naman sa katotohanan. Okay, so sinadya yun pag ganon. Sabihin, sinadya niya. Okay, so 9.81 mo pa rin i-multiply. 0.0012. Pero tandaan mo, kapag air, kadalasan dyan, ang reference density niyan ay, or kapag gas rather, kapag gas, the reference density is air. Okay? Pero since liquid naman tayo, madala niya may encounter yung ganyang bagay. Okay? More on tayo liquid, tubig. Times your height, 0.1 GG.
Summation na lang to. Okay. Balik natin. Lipat natin. PA minus PB is equal to 9.81 negative. Siyempre, 0.88 times 0.2 plus 9.81 13.6 0.09 plus 9.81 0.82 0.31 minus 9.81 times 0.25 plus 9.81. Dami naman. Okay lang yun. Yun na lang yung nagpapahirap dito kasi ang dali na niya. Yung marami na lang yung pinagmaminus. Doon kayo mahihirapan. So mag-ingat na lang kayo sa mga sign. Kasi kahit ako, nagkakamali pa ako sa mga sign. Okay lang yun. Normal naman. So, wag nyo lang gawin sa exam. Kaya mag-solve na kayo na mag-solve para lahat ng kamalian, gawin nyo na habang nagpa-practice kayo. Tapos yung tama, gawin nyo lahat sa mismo exam. Ano tayo? Alpha A plus alpha B plus alpha C plus alpha D. Ilan to? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Plus alpha D plus alpha E. A, negative 9.81 times 0.88 times 0.2. 6 times 0.09. 1 times 0.82 times 0.31. Negative 9.81 times 0.25. 9.81 times 0.0012 times 0.1. 10.32323. 10.32, 32 na lang. Kilopascal. GG! Pagdali ng hydraulics talaga. Nagagalit ako sa sobrang dali ng hydraulics. Okay, yun na yun. That's your final answer. Okay. Diba? Naantok kayo sa sobrang dali ng hydraulics talaga naman. Sana ganito lagi sana yung pati yung exam ganito kadali. Okay, hindi pa nakakagawa. Tagal pa naman ng midterms. So, okay lang. Yung quiz malapit na. Week 6. Hindi, week 3 pa lang ngayon. Tagal pa pala. Yeah. So, na. Wala bang tanong? Kasi kung wala na, ayun, may tanong si Crystal. Go. Sir, last na po ito. Okay lang. Kahit hindi last, okay lang. Hindi kasi po sa book, meron akong nakita na pag dito, may arrow na yung parang pinakang tube. So, alam na yung flow po nung liquid or yung pressure ay, alam mo po, from point A to point B. So, usually from left to right. Ayun, i-ask ko lang po kung lagi po bang ganun ang case, kung laging left to right, tsaka, kasi po yung sa number 1, ang nangyari ay from taas to paano naman. Pero ito pong the rest ng examples ay left to right na. So, ayun lang po. Paano po nila? Okay. Tinatanong mo kung saan tayo magsisimula. Ayun. Yes. It doesn't really matter kung saan kayo magsisimula. Particularly, dito pala, dito. Dito sa una, syempre, magsisimula ka sa open. Diba? Dito ka magsisimula sa open, you know. Kapag open type. Pero po, kapag ganito, saan ba? Nasa dulo, baba tayo. Yan. Kapag ganito po, you can start either at A or B. Basta tatandaan mo to. Pansinin mo kapag kay B ka nag-start, ano mangyayari? Baliktad yung magiging sign mo, di ba? Oh, yung paakyat magiging pababa. So, magbabaliktad lang sila. Pero yun. And dapat same ang sagot nyo. Kung gusto nyo mag-experiment, so try nyo, mag-start ka kay A. Tapos sa sunod, mag-start ka kay B. So, kung gusto nyo ma-check, learning na din para matuto kayo, mas maintindihan nyo, or mas sure kayo na same yung lalabas. Pag hindi same ang lumabas, GG, may mali kayong ginawa. So, pwede nyo yung maging pang-check sa exam. Since yung exam, walang taking back, hindi nyo na pwede mabalik kapag mali kayo. So, pwede nyo siyang gawin pang-check. Magsimula kayo sa isang side, and pag may extra time ka pa, sa kabila ka magsimula. And pag same kayo, or same ka ng nagawang or na-solve, edi sure ka na tama yung sagot mo. Okay? Kasi normal yung nagkakaroon ka ng mistype sa calcu, yung hindi mo napapansin yung sign, lalo na pag mahabang maraming ganyan. So yan, may pan-check na kayo. Yan, buti na itanong nyo. Pan-check nyo. So dapat same. Okay? Required na same. Pag hindi same, GG. Alright, wala na? Yes po, Mr. Carlo. Carlo.
Sir, pwede pong pabalik po ulit dun sa first problem po natin this afternoon. Ala, layo. Mapagod ako mag-scroll pataas. Hindi, iyan. Ay, ala! Dito, hanggang dito lang. First problem ngayong hapon. Kakaliga. Yan, yan. Ayan, yan na. Dito? Taga? Anyari. 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 Nawala. Nawala Sir, pa wait lang daw po. Alayo. Nag-shutdown daw po yung laptop niya. Grabe, the coincidence. Kung kailan siya baka sinadya niya, kunyari, tapos sinipindot niya na pala yung off. Or naka-dextrose yung laptop, binunot niya. Binabackstab pa ako. Binabackstab pa ako pagbalik ko. Hindi. Ito. Yung first problem po, sir, ngayong hapon. Ito. Yan yung may x at y. Ano nga po nangyari dyan po sa yung sa x at y po, sir? Okay. So the reason kung bakit natin kinuha yung x and y, so imagine kung dediretso tayo dito sa, yung ginagawa natin, yung pressure A, diretso kay B. Kung ito lang, walang x and y. As you can see, sa final equation natin, may anong tayong dalawa. And itong x and y is a variable na nilagay natin kasi nga hindi natin alam yung value nila. Diba? Kasi wala tayong way. Hindi natin pwedeng ipag-minus yung 1,700 at 680. Hindi sila magkapantay. Okay? So hindi natin pwedeng ipag-minus para makuha si x or para makuha si y. So what we did was simply, nilagay na lang natin y yung isa, x yung isa. And coincidentally, or actually ganun talaga yung mangyayari, maging magka-level yung taas at yung baba sa magkabilang side. Nakita mo, nakita natin, equal. Di pa nag-equate natin, 0.68 plus x. Saan yung 0.68? Ito. Mula dito hanggang dyan. And then yung x, mula dito hanggang doon. Sa kabilang side naman, yung 1.7, mula dito hanggang doon. And si y yung hanggang sagad sa taas. So, equal sila. Sure tayo dun sa part na yon. Kasi same tayo ng ginawang reference sa baba and yung reference natin sa taas. Diba? Itong point na to at yung point na to equal naman eh. Itong point na to, tapos yung binigay na length, di 1,700, is naka-reference din naman kay A. So sure tayo na equal sila. And dilipat ko si Y sa kabila. Bakit? Kasi gusto kong ma-visualize or gusto kong makuha yung value na x minus y. So hindi na ako or wala na tayong pake kung ano si x or kung ano si y. Si x minus y lang yung kailangan natin. Kasi nga, lumabas siya dito. X minus y ang value niya. Okay, so sinubstitute natin as a whole yung value na x minus y, which is 1.02 obtained from the relationship na nakuha natin sa ating figure. So, importante, marami kayong na-solve na problems talaga. Dahil yung mga ganitong klase ng problems, madalang siyang lumitaw. Kung minsan ka lang mag-solve, baka mabigla ka, hindi mo agad makita itong relationship na na-discover natin ngayon. Kaya hindi mo agad-agad makikita yan kung minsan ka lang mag-solve. So, mag-solve tayo na marami. Pero, yes, kahit hindi rin siguro palagi, kung medyo matalas yung mata mo, makikita mo to. Yan, practice lang. It was nakatulong. So, sana nakatulong. Explanation. Yes po. Yes, sige Miss Andrea muna. Nauna siya eh. Yes po, Miss Andrea, ikaw muna. Nauna ka. Secret na po magtatanong. Iisa lang naman po yung tanong na. Sige. Kurt, ikaw na to. Spokesperson. Sige. Doon po sa dulo po, sige. Hindi po, magka-clarify lang po, nalilito po kasi. Doon po sa ito pong pinakababa, yung sa air, bakit po na-multiply sa 9.81? Akala ko po, specific gravity kapag air po di ba po
unit weight ng gas over unit weight ng air po ata. And nalito lang. Sige, ulitin natin. Okay, ulitin natin. Okay, so ang ginawa dyan, so sa part na to, more on ang reason kung bakit multiply natin sa 9.81 is yung what do you call? Intent. More on the intent ng gumawa ng problem. Di ba? Sa intention ng gumawa ng problem na to. Kasi pag ginawa natin na itong 0.0012 na yan is SGD ba yan ng air? Pag yan ay multiply natin sa 12 Newton per cubic meter, kasi di ba ang ano ng air? Ito ang unit weight ng air. Medyo GG tayo dyan. Kasi hindi to yung intent. I'm talking about the intent ng tanong. So dapat dama mo to or dama natin. So I'm not sure kung meron na kayo nito. Sa board exam, kailangan mo yan. Okay? Kailangan mo yan. Yung, dapat alam mo yung intent ng nagtatanong. Ano ba yung gusto niyang sabihin nung sinabi niya yung specific gravity ng air is 0.0012. And actually, kapag multiply mo itong dalawang to, ang lalabas na sagot, 12 Newton, try natin, times 0.0012. Naka-Newton na to ha, imagine naka-Newton na yan. That is 0.0144 Newton per cubic meter. Hindi ko alam kung meron pang gas na ganito kababa ang unit weight. I'm not sure. Okay? Kasi itong 12 Newton per cubic meter, sobrang gaan na yan. Multiply mo pa dyan, sa 0.0012, GG ka na. So, ano ang ginawa natin? 9.81 times 0.012. Mas maganda, i-Newton na natin. So, 9810 Newton per cubic meter yung water times 0.0012. We got 11.772 Newton per cubic meter. Ano napapansin mo? Itong 11 na to, malapit siya sa 12 Newton per cubic meter. So, na-realize natin na yung intention ng gumawa ng problem, yung gusto niyang sabihin dito sa 0.012 na to, is yun, yung 12 Newton per cubic meter na ginagamit natin palagi as the unit weight of air. Yun yung gusto niyang sabihin doon. Hindi siya another gas. Yung air na tinutukoy niya dyan is basically yung air. Yung air lang na nag-i-exist sa atin. Hindi siya another gas. So, pwede siguro kung ang gas na tinutukoy is helium, tapos binigay yung specific gravity ng helium, we might try, Newton muna is yung 12, and check kung nag-make sense. Diba? Isa yon sa dapat nating tingnan. Kapag nagsasolve tayo, nag-make sense ba yung value na nakuha mo? So, tinry natin yung 0.0012, multiply mo sa 12. Yes, hindi nag-make sense to. Sobrang baba niyan. Naka-Newton ka na, tapos naka-decimal ka pa. Hindi na nag-make sense yan. So, dapat alam natin kung ang ating nasosolve is still making sense. So, ayun. We are sure at this point in time, yung tinutukoy niya pala dito, yung air na mismo. Pero syempre, hindi 12 ang gagamitin mo. Itong 11.772. So basically, ito yung gusto niyang gamitin natin, yung 11.772. Did that clarify ang mga bagay-bagay? Na-clarify? Thank you po, sir. Parang nalilito ka pa rin eh. Hindi po. Okay ka na? Wala ka na po. Wala na. Thank you po. Sige. Sige. So check na pag ano. Did that clarify? Wala nang tanong. Sige, wala na. Ay, sir, isend nyo na po ang PPT niyo. Wala akong PPT. Sige, ito PDF to send ka. Sige. Hindi nakihingi yung ibang section eh. Hindi ko binibigay. Sige, send ko na lang mamaya. Tapusin ko lang yung isang, may kasunod pa kayo eh. So tapusin ko yan bago ko siguro isend. Sige. Ay, wala na? Wala na siguro. Okay, 1, 2, 3, wala na. So before tayo mag-end, alam niyo na, ginagawa natin, di ba? Open ng camera. Tayo. Screenshot ng mga hotdog.
Uy. Pin ko nga si... Pin ko. Sa akin lang. For myself only. Ay, nasa biyahe si Isabel. Makapag-aral ka dyan? I commend you. Galing. Hindi ko kaya yan. Okay, bilang ako ng 3. Dapat may mapakita. Notebook. 1, 2, 3. Yung mga hindi nakaangat yung notebook, alam na kung bakit. Yan. Siguro yung mga yung mga walang hawak na notebook, sila yung minimental lahat ng calculation. Ang galing, promise. Kaya mo yun? Hindi ko kaya yun. Galing, nagme-mental. Ay, may calcu. Bilang ako 3. May hawak na calcu sa tabi. 1, 2, 3. Sino? Walang... sino ba walang calcu? Siyempre si Isabel, wala. Sa biyahe yan eh. Si Stephen, walang calcu? Ay, meron. Okay, sige. Okay lang. Kahit nagpapanggap ka lang, dapat kaapat meron kang notebook at calcu sa tabi mo. Kailangan yun. Props yun pag engineer. Payag ka, engineer ka, wala kang props. Yun na nga lang yung meron ka, props na nga lang eh. Tinan mo yung mga police, may baril. Hindi naman alam. Joke lang. Diba, kailangan mo yun. Tsaka pag nakita ka ng parents mo, imagine, nagkaklase. Engineer yung anak, nagkaklase, pero walang calcu. Ano yun? Fake? Fake ka. Hindi ka, wala. Ang engineer, may calcu sa tabi. Imagine, ganito yung sitwasyon. Meron kang notebook at calcu sa tabi, tapos nakikinig ka, o nakita ka ng nanay mo, or kung sino man dyan, malapit sa inyo. Hindi ko kwento ka sa kapitbahay. Yung anak ko, grabe, nag-aaral na mabuti. One take ka sa board exam ng graduation, o pag-graduate mo. O di, merong ipagmamayabang yung nanay mo sa kapitbahay niya. Kita yung anak ko talaga na yan, grabe, napakasipag niyan. Naalala ko pa, nung mga 3rd year pa lang siya, grabe na mag-aaral yan. Lagi niya katabi yung calcu. Pero hindi ko lang napapansin na kung binubuklat niya. Pero sure ako, katabi niya yon. Diba? At least meron kayong physical evidence. That's what you need. Okay? Ulit, maging proud kayo sa mga ginagawa ninyo. Totoo man o hindi. Okay.